Kumusta ho kayo? Well, anyway, mga bossing, let's put it this way. Pick up ho tayo kahapon sa traffic, mga boss. Ano? Nakita ho namin talagang lakas ho ng respond. Nakita ho natin yung galit ng tao pag pinag-uusapan ho yung traffic. Nakita rin ho namin, thank you so much, na nagabayan niyo ho kami. Nakita ho namin sa social media ho namin, yung kanilang mga sinasabi, whether sila ay nasa bansa o sa ibang bansa na kanilang pinanggagalingan, doon ho sila, mga Pilipino ho nanonood ho sa atin. Nasasabi ho nila ang kanilang galit din ho sa traffic. Ito ho'y problema ho talaga na malaki. Kaya kinakailangan ho dito emergency power na ibigay ho talaga kay Digong na may mga ibang hindi naniniwala ho rito, lalo-lalo na dyan sa Senado. I don't know about these people out there. Pag-usapan natin mamaya ng konti. I believe na malaking bagay ho talaga ang ating lokal na pamahalaan kung hindi natutulog sa pansitan. Itong mga mayor nagpapalaki ng kung ano-ano ng kanilang ewan. Can I say it? Bombolias? If you want to search Google kung ano ibig sabihin ng bombolias, that's my terminology, which means balls. Get it? Papalaki ng kanilang mga bombolias. Ano ho? Kasi kung talagang traffic pag-uusapan, let me just do this again. Let me say, mag-uumpisa ho yan sa mapaglabas nyo sa bahay nyo, sa mga lit na skinita, and then secondary road, primary road, and then doon ho diretso sa pinaka, eto ho yung malalawak na lansangan, which is I call the main thoroughfares. Pag hindi ho talaga gawin yung proper planning and zoning ng mga lokal na pamahalaan ho natin, and then sa mga malalawak na lansangan, makikita ho natin yung mga terminal ng mga bus, mga buisit. I'm not angry. Sino hindi mabubuisit nandoon terminal, naglalabasan ho sila? I believe it's about time na dapat makita ho ng mga lokal na pamahalaan and allow this mga bus company, not on the main thoroughfares. Kung sa ibang bansa pa ho yan, sa labas ka ng punta ka doon sa malayong lugar or somewhere na hindi ka makakabuisit sa traffic. But that's the way it is, mga bossing. This is how it is kung kaya ho nangyayari sa Pilipinas. So, nakita ho namin yung mga suhestyon ho ng mga Pilipino sa iba't ibang bansa na sa Europa, sa Japan, sa Korea, sa US. And nakikipagtulungan ho sila ng kanilang suhestyon din. I thank you so much, mga bossing. That's the power of the social media if it's being used right. Hindi ho para makapanira, hindi ho para Pwede ho kayo magalit to express your angers. Lahat ho, para makita ho ng mga kinaukulan and then magiging gabay ho sana. Pero never use the social media para manira and then you bash and you threaten. Hindi ho naniniwala dyan. So, the power of social media, ang ginagawa ho namin dito ho ngayon ay to listen to your wants, dislike, likes, and the desire for change. Tulong ho yan Kami nagpapasalamat sa inyong mga nabibigay na input ho sa amin. You know why? Because you come up with good ideas in the basis of where you are. Nakikita nyo sa mga, yun hong pangangasiwa at pamumuno ho ng mga leaders sa ibang bansa na kinaroroonan ninyo na pwede naman ho gawin dito. Hindi sa nangungopya tayo, di ba? It's okay to make it a pattern. Naniniwala ho ako, pag ang isang taong successful, pag isang taong matagumpay, meron ho siyang pinanggalingan ho na maaring na-train ho siya, nabigyan ho siya ng magandang habits, and that habits becomes discipline and becomes an attitude it becomes a character, and then it becomes a habit or a character of a successful person. Kasi may disiplina. Pwede ho, applicable ho yan sa mga leaders ho natin, sa mga bansa ho natin. Na sometimes, tumingin lang ho tayo, hindi naman kinokopya natin, bagkus pwede ho natin gawing pattern, if not guide ho natin, if not model ho natin. Let's not be ashamed to say na kinokopya natin. No, we're not. We're just trying to come up with something na pwede ho natin magamit, applicable ho in the real context dito ho sa ating kinaroroonan. So it's not parang wag niyo sabihin nangungopya ka lang sa Ben Tulfo. Of course, everything that I say is based on what? Analysis, comparison, proven and tested ng mga bansa at mga leaders. Hindi ho ba? Hindi naman ako pwede magmamagaling dito kung anything that your power is based on knowledge. Your knowledge must be proven and tested. And if it's proven and tested, it becomes wisdom. Nagagamit ho That's my definition.
And if you guys trust me, for doon ho sa mga pagsusubaybay nyo because you believe that there's something na napupulot ho kayo sa aming programa, na we're not a bunch of trash. I mean, dito ho sa TV5, lalo-lalo na ho sa Radyo 5, and of course, yung bitag ho dyan. Kami ho, believer ho kami for advocates for change and discernment, and then at the same time, mga bossing, for the participation, engagement ng mga tao. Kaya ako naniniwala sa social media, the new media, and the mainstream media should not fight. Rather, coexist and converge. Kaya lang may mga iba dyan na nat-threaten, na insecure, natatakot. Kasi the coming in of social media would change them because, you know what? They will have to change their attitude. They will have to change the things that they do. Hindi po pwede yung business as usual. Iba't ibang henerasyon ho nangyayari. So what am I doing? I'm applying everything into a present context. Doon ho sa mga sinasabi ho ng mga Pinoy sa ibang bansa natin ho na nandito nakikinig ho sa atin, natututo rin ho ako sa inyo eh. Nabubuhayan ho ako sa inyo mga participation, nabubuhayan din ho ako, na-inspired lalo ako eh. Ginaganahan ho lalo ako magtrabaho kapag nakita ko ho yung participation. I mean, can you imagine real time? Yun ho, kagandahan sa social media. Real time, nakikita mo sila. The analysis and then the demographics, the age, demographics, the social class, the people. Nakikita niyo ho ba? Hindi ho roon sa nakasanayan ho natin sa mainstream media na mayroong mga lintik na mga survey company, pera-pera lang pagkatapos kuminsan dayaan, kuminsan papaboran yung isang higante, kaya kuminsan akala ng isang higante sila, nangunguna raw sila, putok sa buho kayo, pakialaman kung nangunguna kayo. Nangunguna kayo sa katarantaduhan maybe. We don't believe in that. We believe in the power of the people. The social media, if it's only used in such a way na hindi ho nagpo-promote ng terorismo, hindi ho nagpo-promote ng pananakot. Yung mga videos na nilalagay ho sa social media, hindi ho basura, hindi pagmumura, hindi ho yung mga pagpupugot ng ulo, hindi ho pagpapatay, pagre-rape. We don't believe in those trash. We want to use the social media, put it the mainstream to social media. Hindi ho pwedeng gawin ng iba. Alam niyo bakit? Naturalmente, may iiwanan yung kanilang pinanggalingan, the mainstream. That's what we're used to. Adaptability is the word. You need to adapt to the change. Am I teaching? Well, if that's what you think I am, so be it. If that's what you think I am, so be it. I care doon ho sa mga susunod na henerasyon. Journalism students, mass comm students, you'll learn a lot more. And even if you're not journalism student, even if you're anybody na pwede nakikinig, para makita nyo, you can be discerned, you can make a comparative analysis. Dito sa industry ho namin ang minamahal ko na sinasabi hong new media, kasi I don't have to say, si Ben Tulfo, social media specialist yun eh. Social media, my butt. I think that you can be versatile. I think that you can adopt, I think that you can do a multitask using the three forms, the platform, which I call the social media, the mainstream media, as well as the new media. So website. And that's what we're specializing on. A lot of people don't want to specialize because you know what? They can only manipulate. They can only manipulate the social media. You know why? Because if they won't manipulate the social media, it will kill their mainstream media. Get it? Ako kasi, I don't care if I will manipulate or monopolize doing this for the good of the people patronizing it. Doon sa mga tumatangkilik. Let me be straight with that. Kaya malaking bagay ho pag ang isang mga tao, interactive, real-time, nagre-respond ho sila sa mga naririnig ho nila rito sa atin. So that's the way to change yung pagbabago. Kasi ang sinasabi natin pagbabago, lalong pagpasok kung inidigong, it's not gonna be easy. You know why? Because the hardest thing of all is executing the things that people want, and there will be fine-tuning. It's not gonna be successful most of the time. You're gonna be working along with the legislative, judiciary, as executive. There will be engagement and coexistence, complementing, reciprocating, swapping. Kung pag-uusapan ho yung relationship with the three branches, much more pati kasama the fourth estate, the media. That's how we're gonna have to do it. So anyway, mga bossing, sabi lang ho natin dito, mga boss,
Ang mga topic ho natin, ay nakakatulong ho yung mga mamamayan ho natin na sa ibang bansa. Natatamasa ho nila yung ganda ho ng kanilang pamumuhay at nakikita nila kung minsan inaasam-asin mo na bakit hindi ito kapareho nito, hindi pwedeng magawa sa Pilipinas. Kung ang isang Pinoy ho napunta sa ibang bansa, sa Amerika man yan, sa Europa man yan, Australia man yan, sa South Korea man yan, sa Singapore man yan, sa Spain man yan, sa Netherlands man yan, sa Brussels, sa Belgium, sa UK, sa Italy, sa Greenland, sa Russia, and every countries na maunlad ang kanilang inaasam-asam. Bakit ganito rito? Bakit sa bansa natin napakagulo? Well, maganda ho kasi meron kayo ngayong comparative analysis and you gusto mong mangyari sa bansa yan. Kung you don't need to get out of the country. Sometimes, yung mga leaders ho natin, labas-pasok ho ng bansa ho yan ng iba't bansa. Pag nag-aaral, yung ginagawa ho nila, pagdating dito, dating gawi. O, yun lang ho eh. Yung traffic ho kasi, malaking bagay ho pag pinag-uusapan ho natin. Ano ho ang ibig sabihin dito, mga bossing? Magmumula ho yan paglabas nyo sa bahay. Mga putok sa buho, mga talyer dyan sa gilid na yan, mga establishmentong walang parking dyan pagkatapos sila ngayon. Tapos merong mga walang disiplina, ma-anarchy, mga vendors sa lansangan. Mabubuisit yung taong bahay. Mga lansangan na ginawa mo, ang ginawa nila, ang parking lot nila, kundi ba naman mga pendehong putok sa buho mga yan? Am I angry? No, I'm not. Thank God it's Friday. Twitter, magwalisan na lang para malinis ang kalye. Ika nga. Tama po, Sir Ben. Pakigising ng lokal ng mga pamahalaan. Malaking bagay ho ang tulong talaga ng lokal na pamahalaan dito sa sinasabing krisis o pagdating sa traffic. That's the emergency power given to the GONG. And only if the local government unit, the mayors, makikipagtulungan. Pero mga putok sa buhong pendehong iba sa kanila, I don't think na makikipagtulungan dahil may mga ugali ang mga putok sa buhok. Kung sakaling hindi makipagtulungan yung mga putok sa buhong pendehong mga mayor na yan, sumbong niyo ho sa atin, upakan ho natin sa ere, ipahubaran ho natin sila para sila'y sumunod, para matuto yung ibang mga Pinoy, and they will ask for it. Bakit hindi mo ginagawa? Yun hong ibig sabihin. Okay? Idol, di masamang gumaya o mangopya, basta ikagaganda at maayos sa bansa. Thank you. Twitter ulit. Dapat talaga kanya-kanyang walis at linisin ang bawat lugar. Kaya nahihirapan umasenso ang Pilipinas dahil sa mga kolokoy. Si Harrison Mateo, good morning from New York. How's everything out there in New York, Harrison? Morning here from Manila. Good evening from New York, USA. Buong pamilya nakikinig sa Bitag Live. Pakigwit naman po. Happy birthday, nanay ko, Susan Mateo. Happy birthday! Happy birthday! Susan Mateo. 24 after 10, Manila time. Dito ho sa Bitag Live. I mean, when I say and talk this way, it's because kahit saan mundo ho tayo na pinakikinggan, yung mga followers ho namin, alam ho namin yan. We got about, 35, as a matter of fact, 40, 50 something. Give me the figure here, Apple. How much followers do we have? Sa YouTube muna. Okay? And we're talking about 50K or 51,000 followers and watching us. 180 something, 88, 85 something, liking us, Facebook. And that's basically the power that we're using. Hindi pa ho kasama sa mainstream. And if you want to talk about millions of views, we have it. Ayaw ko magbuhat ng bangko. All right? And so with that, 185 million followers of Facebook alone. And then about 50K. And then with the big millions now, we don't want to, you just go ahead and look it up kung ilan ho. And so we're going to protect that and make sure that we're using the mainstream to go ahead and do the broadcast just in case na hindi nyo ho talaga mapakinggan to, then follow us later on. Yun hong kagandahan ng social media because it doesn't tell you, hey, follow me. Watch this particular program. Ganitong oras, kapag hindi, bahala ka, then bumili ka na lang ng program, then, you do it on demand. Hey, we don't have to tell you that. We're going to do the broadcast free. And we're going to do it free doon din ho sa sinasabi ho nating social media ho natin, the YouTube, the Facebook, and, sa website ho namin. And that's what we're going to be doing.
So and that's the power of it. And everybody else using social media, we can get the impact right away. Doon sa local government. Yes, sabi ko sa Twitter. Indeed, sir, true, we can change through a good pattern to a good country like here in Japan where I work. Thank you so much. Sa Twitter, Marianne. First time to participate, sir. Really love your voice. Sa akin po is disiplina ang dapat po sa taong bayan. Magtulungan po tayo. Right you are. Sa Twitter, tama at dapat ipagbawal ang ginagawa ng mga sasakyan, mga ginagawang parking sasakyan ng mga yan sa kalsada. Sana may batas. There is no political will. That's it, the problem. Natutulog sa pansitan ng papalaki ng kanilang mga balls sa mga mayors. Get it? Then gisingin niyo mga mayors, batuhin niyo yung kanilang city hall. No. Just joke only. Thank God it's Friday. Boy Jimenez, ordinaryo. Okay, Boy Jimenez, ordinaryo. Good morning, idol. Lagi po kami nakikinig sa'yo. Thank you. Thank you, boy. Galing ho siya sa Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia. Sa Twitter, oo nga po naman, siguro masamang maging model yung ibang bansa. Hindi masama. Ibang bansa, lalo na tulad dito sa Japan. Napakaganda po. Yeah. Kaya naman ho talaga. Kaya nga minsan nagta-travel yung ibang mga mayors ho natin. Kaya may mga sinasabing sister cities in the US, sister cities in some countries. Pagdating dito, anong sisterin ko yung mga amo eh. That's the problem. Si May Ann Vergara, harinawa po, Sir Ben, balasubas pong iba. Twitter, idol, masyadong mataas ang fried chicken ng leader natin dito. Fried chicken na bulok na may uod. Yeah, that's it. Ayaw gumaya sa ibang bansa. Hindi naman kinakailangan gumaya. Just make it a pattern. Make it your model. And then try making it even better. There's nothing wrong with that. You get it? Sir, pakikatok naman ang si Mayor Erap. Mayor Erap! Gusto ni Vincent Galicia, katuking ka. Morning, Mayor Erap. Doon po sa Blooming Street, LRT, yung pumpalengke, di sa ako po ng kalsada, 4 lane na po. 1 lane lang po ang dadaanan. Kung iisipin may police station pa doon. Mayor Erap! Calling Mayor Erap! Sino po maingay dyan? Natutulog po ako. Pangalan yung susunod po dyan. Si Ben Tulfo po. Ano bang problema? Umaga po lang. Tiyaw ko ng iyaw dyan. Boss, Erap, ako ho'y ginagawa ko ng trabaho ko. Ginagawa mo ba? Hindi ko naman sinasabing hindi. Bakit alam mo, masyado mga Biyernes pa para kang kahong asong kahol ng kahol. Skit lang po, trying to be funny. You find it corny? So be it. Sir Ben, tama ka. Boses ng social media. Kasi kaya mong patamaan ang mismong nakaupo ng politiko, hindi katulad ng dati. Thank you. Monina Trinidad, Zonia, Sir Ben, contact po gustong humingi ng tulong sa inyo. You can come into our office sa Timog ho, sa Ritual Center ho. You can easily find us. And sa Twitter, Sir Ben, good morning, listening live. Pakibati, happy birthday. Happy birthday. Happy birthday! Gary Tinesa ng Melbourne, Australia. Okay? Sa Twitter ulit, mas magandang oras nakatutok ang tao sa social media compared sa TV or radio. Kaya mas madali lang ang transmission ng balita gamit to. We still need the mainstream media. The mainstream media is which we carry the badge of the ethics and the fundamentals and everything that you learn how to as a journalist. If you want to be good in social media, you gotta have to carry that badge, go to school. You cannot just simply go and say, hey, social media specialist na ako. Where are you coming from? Ako naniniwala, I respect social media and I will carry my badge as a new media, a true blue journalist, to go to the social media and make a start from the social media but never compromise the badge carrying true blue. Hindi ho yung mga mellow yellow, bleeding yellow heart, yellow journalism. We don't believe in that. Twitter, problema kasi sa mga traditional media and they underestimate po ng social media dahil wala pong reliability ang comment ng tao. There is reliability as long as you make your comment doon ho sa sinasabing server, doon ho sa, like in this situations nakikita nyo ho, wag lang ho kayo magpapaniwala sa ibang mga social media basura kasi salita ng salita, akala ganun na, sikat na sila. You cannot substitute. Kung talagang gagawin lang ho talaga ng mainstream media ang kalang trabaho, it's gonna be okay.
Ang problema ho kasi, hindi lang ginagawa dahil sila'y alipin ho. Dahil ang kanilang alipin, ang kanilang Diyos ay pera at saka ratings. Kaya kumisan ka, windang-windang basura ng kanilang pinapalabas. Kaya namamayag pagtuloy yung mga putok sa buho rin sa social media. Me, I'm gonna tell you this. I respect the social media. I'm gonna carry my badge as a real journalist, true blue, and then get into the social media and come and follow me. That's what I'm saying. Hindi ho yung, kumbaga, kara mo, nagsalita ka lang, may mikropono, may harap ka na sa camera, akala mo kung sino ka ng putok sa buho ka rin. May, sa iba. And then tira ka rito, tira ka roon, tapos salita ka na, akala mo kung sino kang kumag-kengkoy din Put a respect on the social media. I do. I respect it. Si Chrome Cantaros, good morning Sir Bitag, Pasig, hinahayaan po ng mga barangay illegal parking. Mga putok, sino bang mayor dyan sa Pasig? Mayor ng Pasig! Gising! Alright. Panawagan lang ho yan sa social media. Si Eusebio, okay, I think this wife and husband, ang problema kasi kung kayo laging there's nothing wrong with dynasty for as long as you do your job because you're being voted. Kung parang palitan lang kayo, asawa, misis, mister, tapos anak, tapos anak katulong, aso, meow, pati aso. Twitter, idol, nakaalis ng pagod, pati gawain na hihinto dahil sa bitag. Okay. Twitter, good morning, sir. Man, sa ibang bansa may disiplina. Thank God we have an incoming president who wanted Filipinos to have discipline. But let me tell you this. We'll talk about realities. We'll talk about actualities. Let's separate theories pagdating sa change because I will tell you the realities, the naked truth. Pagbalik ho namin, stand by. Kung kayo ho'y babae, at lagi ho namin sinasabi, more specifically, pagdating ho sa mga rape or anything pangbabastos ho na kung sino man sa lansangan. Ako ho'y talagay naniniwala ho mga bossing. Na kapag kayo babae at kayo sumasakay ng mga public transport, why don't you just buy first a tear gas or pepper spray? If not, if you can own gun, then own a gun. And then there are guns that are, ako ho, I believe in guns, but be responsible. All right? Be trained. So ako naniniwala na there are colored pink or gun na may mga design ho yan, and there are 25 caliber, and there are 32, and there are 38. Kung kayo'y babae, pagkatapos i-rape lang ho kayo ng mga putok sa buho na yan, do a triple top, body, head. Hindi nyo na bubuhayan. Anong mga nangyari doon sa nag-rape ka ng patay na, nanlaban Sayang, hindi ko inaabot yung putok sa buho na yon. Kasi kung naabot ko yun, pupunta ako ron sa lugar na yun, kakausapin kayo mga preso doon sa tirahin mo. Di ba? Tirahin mo. Hindi ganyan. Ito pomada. Tirahin mo. Lagyan mo ng gel yung ulo. At patayuin mo, hawakin yung rehas, tapos nayuyugyug siya. Mayroon nasa likuran. Way to go, Colonel Marcelo! That's it, nanlaban yan. Go get him. Some more. Yung isa si Soke, we will, ipapalabas ho namin, and we'll give you a teaser of this rapist na ang kanyang ginagawa ho. Doon ho sa Quezon City ho to last year, and I was still, this is what happened. I was doing the news dito ho sa TV5, and I was just pinch hitting for Rafi, and sa tanghali ho yan. And then, balitaan ko na ganun daw yan ng rape pagkatapos ang kanyang ginagawa, pinipili niya yung mga lugar na kanyang, normally mga fast food chain na mga medyo wala masyadong tao na ang mga crew ay mga estudyante. Ang estilo niya ho, ni Soke, patay na ho itong putok sa buho na to At least I got so lucky na na-interview ko sa exclusive bago ho siya nanlaban. Nanlaban. Okay. Bago siya nanlaban, kaya there's a reason kung para siya ay patayin. I don't condone violence dito ho. I condemn all kind of violence, but the people who are doing violence or raping, you deserve it. So ako ho, para sa sabihin ko, si Soke ho, kasi let me tell you a story about this one, kasi parang nakikinig ko yung mga kababaihan ho natin. Can you imagine i-rape mo yung mga nagtatrabaho, mga fast food crew na working student? Gagapusin niya, dadalhin niya ho sa CR pagkatapos uhubaran niya. Tapos the more pag humihiyaw, tapos mamaya sasabihin, gusto niya talagang, the power over somebody na you feel like you own the subject. That's the serial rapist, and that's what he does. Paulit-ulit.
Until, you know what, natsyempohan ho siya ng mga QCPD. Way to go. Palakpak mo nga ang QCPD. Yeah, that's it. CIDU, QCPD. Way to go. Colonel Marcelo. So kay Soke, I'm only telling you this. This guy victimized mga fast food chain crews na mga estudyanteng mga babae nagtatrabaho and raped them. Hubaran niya. Tapos gagapusin niya. Tapos rapin niya. Tapos mumolestyahin niya. And gusto niya nagmamakaawa, humihiyaw, naghihiyaw sa takot. Kaya nang nahuli ho siya, may modus operandi ho siya paulit-ulit. The people sometimes when they do a serial paulit-ulit, they thought that they're not gonna be caught. And they were caught. And I was the first guy na pagkatapos ng news yun, binisita ko na I said, okay, kailangan ko, I said, there was this Joel Pagdilaw. I said, can I see you? O, usap kami, tapos interview ho namin. Pagkatapos sabi ko, I need an exclusive interview rito. O, in-interview, kinuha siya sa labas. And I asked him, bakit ganitong gusto mo lagi? Bakit pa parang kung hindi po, hindi, huwag mo nga akong pinagluloko eh. Marami ho kaming kinat, sinabi ko sa kanya, ano kaya, picturean kita sa loob ng, now I can be told, I don't care what you're gonna say about this. I'm a Christian, and I believe in God. But these people, they don't. So, sabi ko, PI ka. Ano kaya, paglabas mo rito? Mag-aabang ng mga preso ron, magbibigay ako ng 2,000 sa bawat isa. At ipatitiking man ko sa wet packs mo. Nandyan yung broom, sasaksak sa wet packs mo. Shut up. Tapos naulan, boss, sabi sa akin. Boss, nadali na yan. Kaya iika-ika, parang hindi na balansing lakad. Ganun ba? Sabi ko, hindi, may second round pa. Sabi ko, sa cellphone ko, para ipapa-social media ko, pakakalat kung paano, para kita, this is what they did doon sa mga nag-rape na walang kalaban-laban. Now they're being violated. They're not being raped because ang ginamit dito, yung pang broomstick, yung sinasabing, alam mo yung pang bomba ng CR pagbarado? Baliktarin mo yun, ayun, ipapasok sa wet packs mo para matikman mo. And you know what? He cried like an F baby. And then, nagmamakaawa. And then, tinaas ko ng 2,000, pabuya. Sabi naman ng lesbon, boss, chip. May camera dyan. Ganun ba? Doon naman sa CR, may camera. Wala. Sige, bahala na kayo. And that's the end of the story. And then I found out, at least justice for those people na napatay niya, isang Koreana, at yung nare-rape niya, humahagulgol. And then, nanlaban, kaya namatay. He deserves it. Ito ngayong nang-rape dito sa, sinasabi ho natin, nang-rape dito sa van, itong putok sa buho na to, I know, I can read it, napanaginipan ko napanaginipan ko talagang mamamatay siya. Magkatotoo, kasi nanlaban. That's it. When you get a rapist na talagang walang pagsisisi, at ganyan, and then, napanaginip, pag napanaginip ako, nagkakatotoo mga bossing. You know what I mean? Okay, para sa akin, kaya kayo mga ladies, when be careful what you wear. Not so revealing, and hindi ko makikialam kung ano yung, whatever is the fashion, but make sure that you're protected. If that's your, sabihin na ho natin, your fashion statement na hindi ako makikialam dyan, but be sure that you're safe. It's a practical way. Huwag ko kayong sumakay sa harap. And always be engaged. Always be alert when you're inside the vehicle. Never sleep. Make sure your eyes would be moving around. Wear your sunglasses. I wear my sunglasses at night. Kaya mo dalhin? Kaya mo alaman yan? Corey Hart, I wear my sunglasses at night. If you feel na natihado ho kayo, you know where to go. Wag na ho kayo mag-aksaya. You go to the real McCoy. You go to Rafi, you go to Erwin, you go to me. Nothing more, nothing less. End of story. Alam nyo, there are two kinds of criminals. Yung hong kriminal na natutulog hong kanyang pagnanasang gumawa ng krimen, panghahalay, kung siya'y manyak, kung siya'y mael. Sa sobrang L niya, and then meron ho siyang pagnanasa, the desire to commit. When there's the desire to commit, he will plan. Pagpaplanuhan niya may sagawin kanyang krimen, iisipin niya, pag-aaralan niya, look at those criminal scumbag na pinatay. Those people understood what they're doing. They plan what they do. That's not hindi yan sinasabing random. These serial rapists, they don't deserve, kaya nga, death penalty, I want it. I go for it. Kahit na si Digong.
Ang problema ho kasi may mga mababutas ho tayo, Sus Mariosa, pag pinag-uusapan. Kaya ho ako naniniwala. The desire to commit sa kriminal, nasa kanila hong nandun laging pagnanasang gumawa ng krimen. Buhay na buhay kayo magpaplano. Meron hong iba, ang pagnanasa gumawa ng krimen ay depende sa oportunidad. The opportunity to commit. So, nabubuhay yan kapag nakakita siya ng legs. Nakikita siya ng sexy. Nabubuhay yan. Tinutokso yan. Natutokso yan. Sa sobrang kanyang L, magsasagawa ng rape yan. Pero natutulog. Nabubuhay yan. Napupukaw yan. Pukaw na mo! Nandito sa ano na to, sa mga taong mga to. Pukaw na ka mo! Gising na kayo. Gumising kayo, mga kababayan. Mga kababayan, pukaw na mo! Hindi importante rito gising kayo. When the desire to commit is always there. Natutulog yung iba dyan, yung desire, yung pagnanasa. Pero pag binigyan mo ng oportunidad, nakakita ng, mata niya, biglang tsk. Nakakita ng isang sexy, tapos nakita maputi, tapos labas yung legs, patay ka na. Ako, Mariosep, kaya mga kung nakikinig kayo sa akin, I'm a father too. I may talk like this, and I'm not playing around. Life is short. Don't be a victim. That's all I'm going to say. Wala na ho kaming oras. See you tomorrow.